2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Huwebes, maging Martes at Biyernes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan pa rin po natin ang convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Attorney Andre Nicolo Tayag, ang legal consultant ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI, upang talakayin po kung ano mga pangunahing layunin ng paralegal training para sa ating 14 na basic sector. Attorney Tayag, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ms. Dayan, at sa lahat ng takapaginig ng Aksyon Laban sa Kahirapan. Alright, well, Attorney, tell us about this paralegal training na isinasagawa po ng NAPSI. Yung paralegal training ay eventually matagal na siyang ginagawa ng NAPSI, pero this time in-institutionalize namin siya for the 14 basic sectors. Okay. So ang idea nito is to create a bridge between the basic sector and the legal community. So in other words, we want to empower the basic sector to know their rights and to fight for their rights, and also to have the ability to claim their rights. Okay. So sa 14 na basic sector, syempre parang naka-focus na yung Yes inyong po. paralegal training. Depende dun sa pangailangan ng bawat sektor. Yes po. Okay. Gaano po kahalaga na sila po ay mag-undergo ng training na ito? Kasi mahalaga talaga kasi sabi nyo nga po, 14 ang sektor na civilian wing ng National Anti-Poverty Commission. At tungkulin ng National Anti-Poverty Commission, hindi lamang bigyan ng boses ang batayang sektor, kundi maging kabahagi sila ng paggogobyerno. So importante, meron silang sapat na kapasidad para at least malaman nila kung ano ba yung karapatan at ano ba yung pangangailangan sa iba't ibang aspeto ng sektor. So after undergoing the training, ano po yung mga maaari nilang gawing mga serbisyo at paano po nito napapalakas o na-empower yung ating po mga miyembro? Siguro by example, no, dito sa sabi ko nga 14 ang basic sectors ng NAPSI. Yung sa National Urban Poor naman, isa sa 14 na sektor, ang main issue niyan is the right to adequate housing. So pag pinag-usapan ng right to adequate housing, diyan napapasok yung issue ng makatao at makatarungang demolition. Sa pamamagitan ng paralegal training, maiintindihan nila as yung mga council members namin, as first responders ng community, mapapaliwanag nila sa komunidad ano ba yung karapatan na umiiral patungkol sa makatao at makatarungang demolisyon. And then ganun din, kung sa farmers naman, ang issue naman sa farmers ay yung land use, land rights, and yung pagdemand ng tunay na reforma sa lupa. And then yung mga sa fisher folks, kung ano naman yung issue natin sa conservation at sustainability. Lahat ng yan ay nakapaloob dun sa ating paralegal training. Oo, maganda ko at mga senior citizens, Yes yung po. mga bata, Opo. alam nila yung kanilang mga karapatan. Alright, ano naman ang feedback dun sa mga nag-undergo na ng training nito? How did this help them? Marami na talagang nagsasabi sa amin. Yun nga lang kasi, ipapaliwanag ko lang, nasa pilot stage pa kami. Okay. Kasi ngayon pa lang namin siya ini-institutionalize. At marami na ang tumatawag, hindi lang yung... Nagsisimula muna kasi kami muna dito sa mga members or council members ng mga batayang sektor. At marami na rin nakapila na nagre-request na rin ng training. Sabihin, napaka maganda yung tanggap ng Epektibo. public dito sa aming initiative. Okay. Sino ba yung mga parang eligible to undergo this training now na nasa pilot episode pa? Sa pilot, parang release pa lang kayo nitong mga training na ito? Siyempre, kung gawa ng ang mandato ng National Anti-Poverty Commission ay palakasin ang sektor ng moralita. Doon pa rin tayo sa mga matatawag natin, in a way lang na ma-evaluate at ma-monitor natin itong mga beneficiaries natin itong training na ito. Ang nire-recommend ko ay siguro dapat yung mga accredited nitong mga batayang sektor para sigurado tayo na ang makakatanggap at makakagamit nitong mga kaalaman sa legal ay talagang nabibilang sa batayang sektor. Alright. Could po may kaugnayan rin po kayo or pakikipag-ugnayan sa Supreme Court Yes, with this yes. implementation? Tell us about that po. Nabanggit nyo rin po yung sa Supreme Court para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, merong pinag-uutos ang Supreme Court na isang programa ng pagbibigay ng libre
na serbisyong legal na requirement sa lahat ng mga private practitioner lawyers. So ito po ay tinatawag na Unified Legal Aid Service or ULAS. Sa ilalim ng programang nilunsad ng Korte Suprema, lahat ng pribadong abogado ay required mag-render ng pro bono legal service 60 hours. So napag-isipan namin ng NAPSI sa pamumuno ni Secretary Lopez Santos III na bakit hindi natin kausapin ng Korte Suprema to provide a compliance platform para dito sa requirement nila sa lawyers. So basically, it is a win-win solution na ang Supreme Court naghahanap kung paano ba i-comply itong pro bono requirement. At nandito naman ang NAPSI offering the basic sector na dito nyo pwedeng dalhin itong libreng serbisyong legal. So sa usapin naman kung paano natin i-connect sa paralegal training, ang sinasabi naman ng Supreme Court, ang legal aid ay hindi lang naman limited sa court appearances. Hindi lang limited sa documentation. Kasama rin din po pati ang pagkakandak ng mga trainings. So, ibig sabihin, hindi rin po tayo mamumblema sa pagkakaroon ng mga resource person na magte-training ng batayang sento patungkol sa paralegal training. That's good, tama, win-win. Kasi nako-comply nila yung mga requirements ng mga lawyers. And then again, Yes po. nakikinabang Yes po. yung ating mga council members. Baka maraming mahikayat maging Yes. lawyer sa mga Hopefully mag-undergo po. nito. Okay, so paano naman nakakatulong yung convergence approach attorney ng NAPSI kasama yung iba't ibang ahensya at yung mga stakeholders upang maging epektibo itong implementasyon ng mga paralegal trainings? Makakatulong siya in the sense na paggamit ng resources. Kasi alam naman natin sa atin sa government ay limited ang access natin sa resources. Pag ginamit natin itong convergence approach, na-expand natin ang ating delivery ng basic services to address the inequalities nitong mga nangyayari sa ating lipunan. Kasi kadalasan ng problema natin is talaga yung limited yung ating pwedeng gamitin para mapalawak pa ang ating mga trainings, and sad to say, ay nagiging compliant siya. Compliant approach lang siya. No? Dito, pag may convergence ka, you apply the whole of the nation approach. So, hindi lang ang government agencies ang nag-uusap dito, katuwang na rin yung private sectors sa lahat ng pwedeng nating maitulong. So, nandyan na papasok yung pagpo-provide ng mga venue, pagpo-provide ng mga sa mga gatherings. Kailangan din kasi talagang kumuha ng meron talaga dapat ma-allocate na resources doon. So, because of that, lalawak itong paralegal training. Hindi lang siya magiging parte ng capacity building program. Ito magiging parte na siya nang madidistribute mo na itong lahat na itong mga trainings na ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas using the convergence approach. Alright, how frequent po itong pagsasagawa natin ng mga trainings na ito? For now, pina-finalize natin itong mga hopefully ma-approve itong Memorandum of Understanding ng NAPSI at ng Supreme Court. Pero dahil December na, eventually January sana ma-hit na natin. Then pag ganyan, every quarter, kasi ang NAPSI, sa pamamagitan ni Secretary Lopez Santos III, ay nagkakandak ng mga regional coordinating council meeting. So from national, nilocalize na rin ng NAPSI yung pag-create ng mga policy making ng mga sektor. So quarter meeting, doon natin pwedeng ipasok itong mga paralegal trading na sinimulan natin. So quarterly, magkakandak tayo ng mga tradings. Yun talagang lalabas doon. To complete the course, ilang sessions ba ito, attorney? Depende sa request ng community. For example, kung ang request ay matuto sila ng basic evidence, basic affidavit writing, ang session talaga, hindi lang dapat 2 hours, 3 hours. Ibig sabihin nun, learning session lang siya. Ito kasi is training talaga. So, talabas talaga is 2 to 3 days yan. Kaya sinasabi ko, importante talaga yung resources. Kasi 2 to 3 days ang training mo in order to capacitate the people
capacity ng basic sector. Well, ito po isang magandang hakbang ha. Opo. I know this is in the pilot stage pa lang, pero tuloy-tuloy itong mga paralegal training sa inyo at mas papapalawig pa. At maraming salamat po, Attorney Tayag, sa pagbabahagi po ng programang ito ng NAPSI. At sa ating po mga taga-nood, salamat po sa inyong suporta at hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Martes. At ito, Attorney Andre, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong Umaksyon laban sa kahirapan.